Isang mapagpalang araw po sa ating mga ka-journey sa apat na sulok ng daigdig. Ayan. Ngayong episode natin na ito ay gusto kong ihingi ng excuse ang aking ka-journey na si Sister Dulce kasi siya po ay nasa ibang lupalop ng mundo sa mga panahon na ito. No? Kaya sana po isama natin sa panalangin na nabigyan siya ng Lord ng guidance at saka ng safe travel no, sa man siya dinadala ng Panginoon sa mga panahon na ito dahil para din magamit siya para ma-spread yung gospel ng ating Panginoon. No? Pero kahit na po hindi natin siya kasama, mapalad naman din po tayo dahil na ang ating makakasama ngayon ay ang male version ni Dulce. Yeah. Hawig na hawig po ang yung kumbaga yung ano namin, yung kung gaano ako kakomportable kay Dulce, kung gaano ako parang kapanatag ba na siya ang maging kausap ko. Ganon din po itong taong ito. Nung pinag-uusapan po namin, anong gagawin namin habang wala si Dulce at sino ang mga possible na co-host ko. Isa po ito sa number 1 talaga na naisip ko dahil feeling ko, may enjoy ko tong episode na to. Although siya ay isang pastor, kahit po siya ay pastor, siguro yung mga members niya, cool, very cool lang yung mga members niya kasi very cool pastor din ang tao ito. No? Nakilala ko po siya nung panahon na meron din po kami sanang pinaplano at ino-organize sa isang gawain. No? Kaya lang, sa hindi ko rin malamang dahilan, ay hindi po ito natuloy. Pero later on, few days after, naintindihan ko bakit hindi ito nag-materialize. No? Pero pwede kong sabihin na hindi porke hindi nangyari yung plano namin, ay nawalan na ng saysay yung pagkakataon ay pinagkaloob sa amin ng Panginoon para kami magkakilala. At dahil po doon ay hindi man po natuloy yung aming project, pero na-develop naman po ang isang priceless kind of relationship between sa akin at sa kanilang mag-asawa. Ang kanya pong asawa ay kasama natin dito. Siya po ang tumatayong director ng Sharing Hope Today at malaking asset siya ng programang ito. No? Kaya please join me in welcoming our guest for today, co-host guest for today, si Pastor Kerux Pascua, ang pastor ng Blessed Church in Cavite City. Thank you po, Ate Rose, for inviting me here. Actually, ang ina-expect ko talaga nandito si Ate Dulce kasi nag-practice po ako kumanta. Pero kinabahan po yata. Alam no, nanginginig siyang Kinabahan eh. Oo, sayang. Hindi niya kinaya. Pero biro lang po yun. Huwag niyo po seryosohin. Pero for sure, mapapanood dyan ni Dulce. Ganun ba? Nako. Bibigyan. Malay natin. Baka siya ang mag-request. Sana naman huwag mong taasan ng talent. Opo. Ano? Saka baka yun na po ang kasiraan ng karir niya. Baka yun na po endpoint. Siguraduhin kung hindi yan lalabas dito. Bumati ka muna sa mga ka-journey natin, Pastor. Hello po sa mga ka-journey ng Shepherd's Hope Today with the Rose and Ate Dulce. Welcome po sa mga ka-journey ng Sharing Hope Today with Rose and Ate Dulce somewhere in the world. At kagalakan ko po, it's an honor for me to be here to share my testimony at makipagkwentuhan po sa isa po sa mga favorite kong kakwentuhan talaga, si Ate Rose. Ayan. Di ba, dulce-dulce ang dating? Yung intro pa lang, alam mong iba ang energy level niya, no? Kaya nga parang hindi ko alam kung talagang pastor to. Pero naniniwala naman ako. Pag nakinig ka naman talaga sa kanya ng seryoso. Ang isang naalala ko, nasa Baguio kami, ewan ko kung maalala ni Pastor Keros to. Sumama siya kay Direk MJ para mag-shoot kami sa Baguio. Pero umasa siya na makakapanood siya ng live shoot namin.
Pero nag-request ako na kung pwede, huwag siyang manood. Kasi feeling ko, madidistract ako ng taong ito. Kasi, alam niyo yung yung masarap siyang kakwentuhan. Kaya ngayong araw na to, tingnan natin, sino kaya si Pastor Kero sa likod ng mga kwentong i-share niya sa atin today, no? Alam ko, parang hindi ito babagay sa personalidad na nakita ko sa kanya. Pero siguro ito ang isa sa mga very significant season ng buhay niya, no? At ako mismo na-amaze ako na meron siyang ganito. Actually, ngayon ko lang nalaman to eh. Pero, sige. Ngayon ang title ng ating episode ay From Brokenness to Purpose, no? Healing and Calling ng isang Pastor Kerox. Alamin natin ano siya, sino siya, paano siya tinawag ng Panginoon, at ano ang dahilan bakit siya nagpapastor sa kabila ng ang personality niya ay napaka-totally opposite ng mga kilala mong kagalang-galang na pastor. Yung mga tinitingala kong pastor, yung mga nire-respeto kong pastor, ibang-iba yung personality niya. But I'm sure sa pulpit hindi, kasi napapanood ko rin minsan siya sa kanilang sa Sunday service, lalo na ng mga panahon ng online. Pero masyado siyang malalim, kaya ayoko rin siyang kausap pagdating sa Word of God, sa Biblia. Kasi siya parang pag nagsalita siya, yung pala, gusto ko nang ipuno. Sa mga viewers namin, although sa totoo lang, parang mas marami silang followers kaysa sa amin, no? Pero bandagdag na rin tayo, no? Suportahan din po natin yung kanilang podcast, ang tawag doon, no? Shepherd staff, 3 po silang matitinding mga pastor na pagka pumikit ka, pinakinggan mo sila, hindi sila mukhang pastor. Pero pag pinakinggan mo sila ng maigi, malalalim na pastor. No? Alam mo, matitinong pastor to. Totoo yan, Pastor Kero. Saludo ko sa yung mga topics ninyo at kahit hindi ako pastor, nag-i-interact lang din ako doon kasi may mga gusto rin ako matutunan at marami rin naman ako natutunan. So, di ba? Pagka ito ang kausap, mas marami ako sasabihin kaysa sa kanya. Parang si Dulce lang. Okay. So, Pastor, welcome sa Sharing Hope today. Salamat sa pagpapaunlak. But ay talaga excited ako na makasharean ka. Dahil parang lang to kwentuhang tulad ng dati, ng iba. Kaya lang this time may camera, may viewers, kaya mag-iingat ka sa mga sasabihin mo. Pero at least mga kwento ko na rin sa kanila. Hindi alam to ng marami. Pero bago pa po mag-exist yung Sharing Hope today with Ate Rose and Dulce, nadampian na po ako ng ministry ni Ate Rose. Si Ate Dulce din naman. Pero personally, during the time, I think it was 2016 when we had a ministerial conflict. At hindi ko alam kung anong gagawin. Ang pinakamadali lang gawin during that time was to quit ministry. Ate Rose was there to spend time with us. So Ate Rose, siguro gusto lang kitang i-honor sa moment na yun na kung hindi hinadya ng Panginoon na makaminister ka sa akin, makapag-provide ng hope, inspiration, wala rin ako dito, hindi mo rin ako makakausap. Kasi baka nagtitinda ako ng kung ano-ano. Pero meron kang libro, di ba? Nagsusulat ka rin ng libro. Kumbaga, marami kang talentong pwede mo talagang ibigay sa Panginoon. Pero siguro, talagang, talagang ito yung major calling mo talaga. Di ba? Kasi, ito ka ngayon at alam ko naman effective ka dyan sa. So ngayon, ang gusto kong i-share mo sana sa akin, sa mga viewers natin is, ano nga ba yung encounter mo at paano bakit naging ang title natin is From Brokenness to Purpose, no? Ano ang scenario, ano yung nangyari, and then thank you for sharing. Kasi parang hindi mo yan masyadong sinishare, no? Siguro sa church nyo, no? Pero sa akin ako, hindi, first time ko itong narinig. Kaya, take it away. Kasi po usually, ang nasi-share ko sa iyo, Ate Rose, mga recent na nangyayari.
So ito po gusto kong i-share ngayon is yung pinaka-turning point na ginamit ng Lord for me to be called, i-clarify ang aking calling as pastor. So nangyari yun, many years back, nag-start mga 9 years old pa lang ako. Ilan taon ka na ngayon? So May basta 9 years old. may Basta 42 na po. 9 years Opo. old ka. So, Okay. 1990 was the year, naalala ko yun, na naglalaro lang kami sa isang bakanting lupa. Tapos umuwi ako, nagulat yung, masakit yung tiyan ko, tapos nagulat yung nanay ko kasi medyo malaki yung tiyan ko. Ngayon naman malaki pa rin, pero iba usapan dati, no? Hindi ka naman nakinom nung bata ka. Hindi naman, tsaka wala kaming makain halos nun. So, bakit malaki? So ngayon, si nanay ko, although umaattend na siya ng church noon, hindi pa siya ganun kalalim. So, ang initial reaction was, nanuno ako sa... yung ganon. Yung lupa na... Oo, yung mga ganun. okay. So, ang ginawa ng nanay ko, dinala ako sa albularyo. So, mga ilang albularyo din. Siguro, dala rin ng kahirapan. Wala kaming pang-check up that time. So, albularyo was the easiest way para malaman yung condition. So, dami albularyo, kung anong pinahid sa akin, arena, halaman. Hindi ko na alam kung ano ko, tempura, garden sa green salad. So, ang dami nilang ginawa. Yung kagila, tapos na-found out nila, sabi according sa kanilang method, merong naapakan ako na duwende, mga ganyan. So, anyway, malaki dyan ko, pero hindi naman na-resolve yung condition ko hanggang sa dumating ang time na manas yung buong katawan ko. And then I started urinating, kasi tabi po sa mga possible na kumakain, I started urinating blood. So, hindi naman ganun ka po pure, pero reddish. So, alam mo na there's something wrong. So, meron na rin akong pain na nararamdaman. So albularyo pa rin. Bumikot sa mga... And to think 9 years old ka, parang hindi, ano ang tumatakbo sa isip mo? Bakit ganun na lumalabas sa'yo? Meron ka ba? Natakot po ako eh. Okay. Kasi prior to that, meron akong mga panaginip na nakikita ko si kamatayan. Yung figure ng kamatayan sa mga yung may ganon? May kalawit, diba? So, lagi ko siyang nakikita sa lagi ako yung mga hallucination. Tapos, alam ng buong neighborhood yun kasi yung lugar namin, nasa lang naman kami, nasa parang squatters area, dikit-dikit yung bahay. Tapos, usual na na scenario, di ba? Yung talagang very active ang community. Closely, need kayo, So, dikit-dikit ang bahay. Dikit-dikit na lang ang bahay. So, sabi kapag nag-ingay ako, nag-hallucinate ako ng gabi, dahil nakikita ko si kamatayan, parang gusto kong kuhanin. Alam ng mga kalaro ko. So, ang tukso sa akin sa neighborhood, kapag galit sila sa akin, sana kinuha ka nung may kamatayan. Ganon. So, meron na akong patatangka sa buhay ko na parang nakikita ko doon sa mga pagkakataon na yun. So, I thought, nung na-experience ko yung pamamalas ng katawan ko, yung urine ko na gano'n. So, I thought, baka talagang mamamatay ko talaga. As early as 9 years old. So, yun po yung naramdaman ko. So, parang natakot ka lang, tapos syempre nakaka-buisit yung mga kalaro mo, no? Buti, hindi ka naman sumagot na, merong word yung parang talbog sa'yo, yung parang, di ba? Talbog sa'yo. Oo, di ba? Kung ano sasabihin mo sa akin, babalik sa'yo, di ba? Hindi ka naman, Sana pwede ipasa, no? So, nung dinala ka, so finally, ilang beses ka dinala sa albularyo? Opo, hanggang sa wala nang albularyo yung makatulong sa akin. Inubos mo! Oo. So, hanggang sa sinanay, nag-decide siya talaga na dadalhin na ako sa doktor. Kaya nung din ako sa doktor, medyo too late na. Kasi yung general doctor na nagdala sa akin na tumingin, parang hindi niya na ako kayang i-assist dun sa o i-treat dun sa condition ko. Kailangan ko nang pumunta ng specialist. So, I was referred to National Children's Hospital. So doon dinala ko doon, parang kumbaga parang hopeless na yung nanay mo na wala. So, akala nila yung albularyo ang solusyon, no? Pero hindi pala.
Okay, so nung nalaman mo, ano ka na? Pagdating sa National Children's Hospital, wala nang patumpik-tumpik, confinement agad. So I stayed there for siguro mga more or less 1 month. Na yun, bored ako, nabibilang ako ng kotse, mga dumadaan dun sa bintana. Tapos, May kilala akong ganyan. Nung bata, pag nasa ospital, yung LRT. nandito ba yun? Nilalo? Oo, nandito sila. Oo, walang naboboard eh. Oo, yun. So, gano'n talaga kasi yung bata, di ba? Pagka, So, akala naman, parang feeling ko, Ate Rose, anyway, nasa national... Hindi ka natatakot na baka mamatay ka. Kasi yun ang sinasabi mo ka lang. Yun talagang tingin ko na mamamatay ako. Pero pagdating ko sa National Children's Hospital, naramdaman ko na parang nasa safe place ako eh. So, baka okay na to kasi hospital na to eh. So, sa mata ng isang bata, parang pag nasa hospital ka, everything will be alright na. So, ganun. Kaya lang, yung everyday na experience ko ron, tinuturukan ako almost everyday eh, para i-check lang, i-monitor yung labs ko. Tapos, talagang, ang kinakwento kanina nanay ko, merong mga nurse na umiyak kapag nilalabas na ako ng room. Kasi sumisigaw daw ako, lagi ko raw sigaw, hindi ko na maalala ito masyado, pero ang lagi kong sigaw daw, Lord Jesus, heal me, heal me. Ganun ako, English pa. Hindi ko alam mag-English ha. Ganun yata takot. Talaga, sigaw mo nun? Sumisigaw ako, Lord. Kasi sobrang... Pero alam mo, yung sinasabi mo. Oo, kasi naman, Rose, lumaki naman ako sa, batang Sunday school ako. So, lumaki ako sa church talaga. Okay. So, hindi ko alam kung kailan ako, yung conversion date, wala ako noon. Kasi nga, nung nagkaroon ako ng muwang, talaga Sunday school na agad, Bible stories, gospel na. So, pero of course, syempre, yung innocence ng bata na walang lalo. Basta alam ko lang kay Jesus, ano siya, Savior, Jesus loves me. So, pero meron akong concept ng prayer, meron akong concept ng faith, dependence upon Him. So, kaya pag natatakot ako, ang response, prayer, Lord Jesus, heal me, in Jesus' name, ganun na ako. Tapos ang tagal ng stay ko doon, nagkaroon ako ng isang roommate na naging kalaro ko. Magka-edad kami, same case, sa isang room. So feeling mo, hindi ako lang yun. Oo, so medyo na-comfort ako kasi parang meron, hindi rare. Meron ka talagang kalaro. Lumakas yung loob ko nun eh. Kaya lang, one day, pumasok yung nanay niya na hindi na siya kasama. Tapos gloomy na yung mood, yung itsura ng nanay niya, nalungkot. So, ako, at an early age, alam ko na, nagigets ko na yung nangyari na wala na yung kasi wala yung kalaro mo. Kasi, malungkot siya eh. Hindi siya yung masayang, di ba pag lalabas ka ng hospital? Matalino ka rin nun, ha? Oo, siguro, ay... Kasi hindi ka nagtanong na, asan na yung anak mo? Diba, usually gano'n. Ikaw na-gets mo. Kasi yung batang ama ko, yung maraming sustansya yun. Biro lang po. Pero magiging ng promin. Sana sinabi mo yan para nakapagpa-am din. Alam ko lang, nakakalit ko ano. So, ayun, nung nalaman ko, nawala na Di ba kita nyo, seryoso na, papunta na kami sa kamatayan ng kalaro, pero naipasok siya. Okay, sige. So yun, ang naisip ko lang that time, na nawala yung kalaro ko. Same case, same age. Sabi ko, naisip ko, ganun din ako. Yun din ang destiny ko. Yun din ang pwedeng mangyari sa akin. So, bumalik yung takot ko, doble. Kasi ito, wala na. na-witness mo no? Hindi ito kwento lang, kumbaga ito, tabi ko, tapos ngayon wala. Totoo po. So, tumagal pa yung mga ilang araw, and then, ang prayer ko naman talaga, prayer of desperation. So, ang prayer ko, Lord, pag pinagaling mo ko, magpapastor ako. Yun. Kasi thinking na, ang way lang para makapag-serve sa Lord ay magpastor. Akala ko yun lang. Dami naman pong ministry, di po ba? Pero, kung sa dami ng ministry, pwede ko naman sa Lord, pagalingin mo lang ako, mag-aayos ako ng monoblock. Pwede naman ganun. Pero, ba't ko ba naisip yung pagkapastor? Kasi, alam ko yung, kumbaga parang sila lang yung lingkod. Pero alam mo na... Out of innocence. Oo. Pero alam mo ba, or aware ka ba, na yung ginawa mo na isang inner vows? That time, hindi. Ang gusto ko lang gawin ng Ate Rose, bigyan ng magandang dahilan si Jesus Christ para i-extend yung buhay ko. Parang ang thinking ko bilang bata, kapag nangako ako na magpapastor,
Pagagaling ka. Para mauuto ko si Lord somehow na pagalingin ako, magpapastor eh. O Oo. pagalingin ako. So yun ang thinking ko eh. Oo. So, definitely, parang hindi naman ako masyadong serious noon. But of course, ang point ay desperate ako. Joke lang, Lord! May pero hindi ko alam na parang, kasi kapag nasa point of death ka, serious ka, gawin lahat ng bagay, di ba? But later on, siguro makwento ko rin na nakalog yung commitment na yun. Pero to my surprise, natulog ako noon na sa kakaiyak. So, nagising ako, kinabukasan, naririnig ko na yung boses ng doktor. So, meron siyang doctor visits, kausap niya yung nurse. Hindi niya naman pinapagalitan, pero halatang halata dun sa itsura ng doktor na nakakulot ang noon niya, tapos nagtataka siya na parang gusto niya ipaulit yung lab test. Basta, parang hindi siya makapaniwala. Parang ano siya, hindi siya makapaniwala. So, tapos, hindi ko na masyadong ma-recall yung detail ng conversation. Kausap niya si nanay ko. Pero ang sabi niya, ang lala nito kagabi. Sabi niya eh. Tapos, ang kinasurprise ako, yung sunod yung sinabi, sabi niya, okay na siya lahat eh. Okay na lahat ng lab test niya. Tapos, nanay ko na siguro, kasi si nanay, hirap na hirap siya. Kasi, Quezon City yata yun. From Cavite City, wala naman kaming maraming pera. Kailangan niyang magbiyahe from time to time, makireliego, papamibang tayo. So, parang, laking relief sa kanya. Ang kasunod niyang tinanong, sabi niya, ibig sabihin po, pwede na po kami umuwi. At yung doktor, wala siyang kaamok-amok na, oo, mamayang afternoon, pwede mo na siyang iuwi. So, nag-start na kami, umuwi kami. Inabutan ko yung, tapos, ang nangyari, syempre, morning, sa CR ako, ang lagi ko tinitingnan yung urine ko. So, ang nakita ko, clear na siya. Clear na siya, hindi katulad dati, kahit hindi mo i-lab test, alam mo may something, kasi reddish, no? Clear na siya, walang pain. Tapos, pagtingin ko sa salamin, yung pamamanas ko wala na. Nag-impis na siya. Pero, nung gabi, hindi ganun. Sabihin talagang, I was granted, Oo, kumbaga yung miracle para sa'yo, yung healing talagang talagang totally 180 degrees na Ako, 90. 190. Ano ba? 360 divided by 2? Pares tayo. 180! 180 po ba? Kasi pag 360, babalik ka ulit doon sa dati mo. Oo, Dapat 180 90 degrees, ganun lang pala yun. Oo. Sensya na ako, may nasaman. Pero anyway, yun po. Talagang I was granted gracious total healing that time. Nakauwi kami. Syempre that time wala pa namang, hindi pa mauso yung mga text, mga chat, di ba? So, wala kaming chance sasabihin sa mga mga kamag-anak namin o pamilya namin na, pauwi na kami, magaling na si Marvin ng Marvin pala. So ngayon, na-surprise yung ate ko, naabot ako yung ate ko, umiiyak. Alam ko nagpe-pray siya, that's what I remember. Tapos, parang dahan-dahan ako, nasa likod niya, gusto ko siyang i-surprise eh. Pag tingin niya ganun, nakita ko yung lumuluha yung si Ate Maricar, love na love ako nun eh. So ngayon, siya, nakita ko yung mukha niya, nagulat din siya, nandun na kami. So, ibig sabihin, so hindi nila alam na, na makakauwi ka pa na. They were probably expecting that I would die. Oo, baka pag dumating, iba. Pero yun, I was granted that healing. Talaga. And yun po yung story, ba't ako pastor ngayon? Although hindi yun ganun kadaling journey. Pero, habang kinukwento mo, ang naisip ko, totoo naman maraming beses, maraming pagkakataon na sinasabi ko na ang Panginoon ay napakaraming paraan ng pagtawag sa atin. Pero yung sa'yo kasi kakaiba, in a sense na una 9 years old ka, hindi ko nga alam kung may muang ka talagang, or baka feeling mo nga, sabi mo, parang mauuto mo si Lord na pagka bulahin ko muna si Lord, pagka sinabi ko to baka pagalingin na. Siyempre yung little faith na meron ka nung panahon na yon. Pero siguro, talagang yun ang sinadya ng Panginoon na mangyari. Kaya lang, parang sa akin lang, possible pala yun, sa maliit mong bata. Kasi dito sa church namin, meron din mga bata na parang nakikitaan mo na sila na gusto nilang magpastor. Kaya lang, parang hindi mo rin
hindi mo rin alam kung siseryosohin mo sila. Kasi pwedeng at this point in time, feeling mo lang yun. Kasi pwede naman yung pangarap mo nung maliit ka yun. Pero pag lumaki ka na, hindi na yun. So, ikaw iba, talagang pwedeng hindi ka seryoso, magbibiro ka, basta may masabi ka lang, o parang gusto mong i-bargain yung buhay mo kay Lord by saying that, na ang understanding mo dahil bata ka is baka mabola mo si Lord at pagalingin ka. Pero yung siguro at that time hindi mo naman alam kung ano talaga ang buhay ng isang pastor. Totoo po. Baka kung nalaman mo nung panahon na yun, hindi yun nasasabihin mo. Diba? Pero ngayon, binabalikan mo na lang na ito yung sinabi ko, ito yung inner vows ko. At dahil usually alam naman natin pag inner vows, yung inner vows po, yung pagka meron kang sinabi sa sarili mo, na ito, ganito ako, ito gagawin ko, parang pinapako mo yung sarili mo doon sa direction na yon. At yun yung pwedeng nangyari sa'yo, Pastor, na dahil nasabi mo yun at hindi mo alam na inner vows yun, pero ang nangyari is yung direction mo since that day, ang naging direction mo is towards what you, yung lumabas sa bibig mo, ano yung binanggit mo, towards the direction na maging pastor ka nga. So, ngayon lang din ako naka-encounter ng ganong kwento na pwede ka palang tawagin ni Lord sa murang edad, tapos out of the blue sinabi mo, and yet wala ka namang understanding of the entire thing. Pero yun yung nangyari. Ang interesado ko, so nung gumaling ka na, naalala mo pa rin yung sinabi mo kay Lord na magpapastor ka? Nakalimutan ko along the way. Sa totoo lang. Kasi tama yung sabi mo, Ate Rose, it was a vow na kailangan talagang tuparin. Tsaka to think na sineryoso ng Lord yung prayer, regardless if it's out of innocence. So He's really up to something. To grant me that special healing. So, alam ko yun, nanatili pa rin sa utak ko, pero kasi syempre, nung time na pinag-pray ko yun, serious naman ako eh. Kasi desperate ako for my life. Pero alam daw habang malaki ako, lalo pagdating ko ng high school, di ba, pag high school ka na, habang papalapit ka na sa graduation, iniisip mo na yung career mo. So marami na po ako naisip kasi I wanted to be a soldier. I wanted to be a policeman. Gusto kong pumasok sa PMA. Lahat yata na gustong pumatay. Yun yung gusto kong pasok. Yun yung susunod ko talaga sasabihin. Bakit yung soldier, policeman, PMA, parang gusto mo may baril. Tapos I had the opportunity pa to be involved in the Navy. Kasi nung high school ako, I was an amateur boxer. Nagbo-boxing. So parang gusto nila ako i-recruit as boxer ng Navy. Kaya lang hindi na ako pinayagan ng magulang ko. So marami akong pangarap na. Gusto ko rin mag-action star that time eh. Pero hindi naman seryoso. Sige ba? Violent pala ang nito. Wala po yung action star. Pag-hira, pa-away eh. So, anong maiisip ko sa ending ng taong ito, no? Siguro, dahil yung pinalakihan ko dun sa lugar namin, parang pag-fiesta, suntukan, tapos nanonood kami ng mga Lito Lapid, yung mga sumasakay sa kabayo, tapos mga cowboy. So, yung natatak sa isip ko. But anyway, nung time na kailangan ko na mag-decide for college, doon na pumasok sa akin doon na intensify sa akin yung healing ko. Pagkatapos one time I was all alone in our house. Nagde-devotion ako. I was out of obligation or kusa mong ginagawa? Hindi na, kumbaga, yun naman yung period na on fire ako sa spiritual life ko. Okay. So parang i-instill naman ng Lord sa akin yung paglilingkod sa Kanya. So during that time, yung spiritual life ko is also intensified. So I was praying and I was reading the Bible. Dinala ko ni Lord sa Deuteronomy 23. 21 to 23. Sabi niya, if you make a vow to the Lord, be quick to fulfill it. Or God will require it of you. And you will be guilty of sin. So yung sabi, isa yun sa mga extra laws mga miscellaneous laws ng Israel. Doon ako dinala ng Lord. And then, nung nabasa ko, na-picture ko sa utak ko, hindi lang yung prayer, but yung condition ko during that time bago ko mapagaling.
yung suffering, hindi lang ako, suffering ng magulang ko, Magulang mo, pamilya ng mo. family ko. I remember during that time, yung merong pastor na pumupunta sa akin almost every week just to pray for me. So, yun yung yung mga na-recall ko. And then, ang sabi ko, nangako nga pala ako kay Lord to be a pastor. Kaya lang, that time, meron na akong konsepto ng pastor. Ang ganda, na-hit mo kanina natin, Rose, yung sabi mo kasi kanina, nung pinag-pray mo naman na magiging pastor ka, kapag pinagaling ka, wala ka pa namang notion. Ang alam ko sa pastoring, fantasy eh. Fantasy land. Na parang bida ka sa church, kasi ikaw yung lagi nagsasalita, people love you, wala ganon. So, tapos, lahat ng tao mabait sa'yo. Oo, tapos yung, Pastor ka. exactly. Tapos yung mga nakilala kong pastor, yung mga na-introduce sa aking pastor, meron akong kilalang pastor na merong decente naman yung kanyang pamumuhay. Meron siyang kotse, lagi siya nakakurbata. So parang ang elegant ng pastor yun. Yun lang ang Kaya nakakaya ka na ngayon. Oo. Yan ang ano mo. Wala lang tingin mo papasulan. Uniform. So, hindi pinabagaya ko lang yun. Formahan natin. Hindi ko alam kung sino congressman. Congressman na nga kung hindi sila. So, ang thinking ko talaga, yung pastor is, eleganting, okay siya. Parang ganda Very ideal mo sa'yo. sa'yo. Very ideal. Ganun. But then, habang lumalaki ako, nakamit din ako ng mga pastor na sabi sa akin, wala akong sweldo. So, we are living by faith. Especially yung mga naunang pastor na nagpa-pioneer. Dati, kapag nagpa-pioneer ka ng church, hindi naman as a team. Hindi ka palagi may support agad. Ngayon kasi may mga pinapadala ng church planter, supported na ng isang malaking denomination. Pero, Oo nga, mapalad ngayon yung mga church planter kasi yes. ngayong panahon na to, ganun nung panahon nung dati, wala. So, na-introduce po ako doon sa concept na hindi madaling magpastor. Yung trabaho ng pastor, hindi siya biro-biro. Hindi gulong-gulo ka na, no? Ligate, pero walang pera. Oo. Diba? Magandang ganito, tapos Hindi ko naman sabi, Lord, balik mo na lang yung sakit ko. ay, Jesus name! I cannot trade it for anything, di ba? So parang the Lord has granted me grace, healing grace. So sabi ko, doon ko na-realize, nag-pray ako, sabi ko, Lord, yes, I'm committing my life based dun sa akin. Anong age ka niyan? High school. Mga 15. Kasi ito, papunta ka na sa college Oo. magka-career ka na Kung mag-aaral ka na kung sa chosen career mo. Mga 15 years old ako, Oh. naalala ko. Tapos, ang naalala ko, iyak ako ng iyak. Tapos, worship ako, prayer ako. Kasi hindi ko alam kung ano gagawin. Hindi ko alam kung paano. Ano bang gagawin? Ano bang requirements para ako maging pastor? Ano ba kailangan kong kurso? Tsaka takot ako sa concept ng seminary. Kasi inisip ko yung seminary parang tulong cemetery. Parang boring doon. Parang gano'n yung nauna kong little did I know na pagpasok ko ng seminary. Isa pala yun sa pinakamasasayang lugar. So, kayo matakot. So anyway, gano'n na nga po yung nangyari. Na-introduce ako doon sa, in short, nag-commit na ako doon sa aking, although, hindi pa rin naging madali. Kasi, I was ushered by may nakilala kong pastor, si Pastor Leon Divino Gracia, na inassist ako para makapasok sa seminary. Tapos, dinala niya ako sa mga potential financial supporters na mag-donate para mag-sponsor ng tuition fee ko. Mahal ba mag-aral sa seminary, mag-enroll sa mga seminary? Baka may interesado kasi mga viewers sa atin. Ano naman? Parang yung regular college course. Opo, ganun din. Kasi recognized ng CHED, dapat recognized ng CHED, yung seminary. Ilang taon ng anong yung kurso na yun? Anong kurso, anong pangalan ng course? Nag-start po ako ng Bachelor of Theology. Bachelor of Theology. Tapos, Ilang taon yun? 4 years po yun. Oh. Dahil nag-love life po ako, naging 5 years. so na-extend ako ng isang taon. So, gano'n. So, kasalanan ni Love Life. Kasi Love Life, ano yan Estorbo yun. Pero na-inspire naman. Wow. So, sige, bawi ka. ayaw pumangon. So yun, nung nag-commit na ako sa si Lord nag-provide. Ang nakita ko lang doon is, yun nga, yung lagi ko naisip, if it is His will, it is His bill. So, dati hindi ko alam paano ako magbabayad. Kasi may kamahalan din, kasi it happened na yung seminary na napuntahan ko, siya, international seminary. So, in-short mo na mahal kung siya. nakuha ang sponsor? Walang, Meron hindi ka po. nag-scholar? Pero hindi enough.
Meron kami yan. okay. Kaya lang, from time to time, kapag pumupunta ako dun sa, kunyari matatapos na isang sem, hindi pa ako bayad. So, ang diskarte ko, pupunta ako sa business office para makiusap. And then to my surprise, repeatedly happened to me, sasabihin sa akin ng personnel na, anong babayaran mo, ibayad ka na. Tapos, hindi ko alam kung sino nagbayad, merong anonymous na mga sponsor. Sigurado hindi ako So, nun dahil hindi pa kita kilala. Hindi ako yun. So, yung mga nag-sponsor po sa akin na hindi ko kilala, salamat po kung if ever man na nanonood kayo, thank you, naging bahagi kayo ng buhay ko. At saka enrolled po ulit ako ngayon sa Mastercard. Kaya ako sponsor. Biro lang po. Hindi ko ito kilala. Kasi nung una sabi ko, hindi ako yun. Hindi ko kilala. Pero ngayon kilala ko na baka. Kaya nga diba, ako, ko yan doktrina ko yan na pagka may pinapagawa sa atin ng Panginoon, siya magpuproduce. Opo, totoo. Kumbaga, hindi na natin problema yung kung ano pa yung kaakibat ng pag-oo natin kay Lord. Pero lagi naman. So hindi mo alam kung sino yung nag-sponsor sa'yo. Until now, hindi mo alam. Yung iba nabuko ko kasi ang ginagawa ko, Bakit kaya ayaw nila na malaman mo? Siguro, I don't know, pero siguro one reason, they just want to point to God's glory. So yun lang. Pwede. Or probably, mga dating estudyante rin, na ganun din yung dinanas nila. Parang payback. Forwards. Probably that's their way of giving God the glory. Pero ang bottom line, ibig sabihin, the Lord touch a lot of people to sponsor you, gawin ka ng school, para nang sa ganun, magawa talaga at ma-fulfill mo yung calling mo. Pero at least, I have also been through tough times na talagang ako, naranasan ko na halos, muntik ako mahulog sa hagdan because wala akong makain. Yung mga times na wala akong pamasahe. Ngayon busog ka naman. Oo. Hanggang kasi may naman pagkain bago mo. Umorder ka pa yata ng lechon ng bakay. Hinintay ko pa. Nakita ko na yung nag-deliver. So, talagang dumating ka sa gano'n. Di ba yung pagka talagang walang makain, talagang nangihimatay sila gano'n? Tapos nagkataon midterm namin. So, kailangan may exam pa. So, syempre dahil kahiyaan, parang syempre magkakabatch kayo, magkakabarkada. Kapag magyayaan na halimbawa na kumain sa labas. Lunch tayo. Ganun. Ako nagpapaiwan ako sa students lounge. Doon sa students lounge, pero bilyar. Hindi mo na ako marunong magbilyar. Pero, doon ka. So, hindi na, lalaro ako practice ako Pero ang totoo niyan, wala akong pambili ng lunch ko. So, titiisin ko lang yun. Tapos, para makauwi ako, dahil wala naman akong pang-uwi, dahil one way lang yung pera ko. Para makauwi ako from Makati to Cavite City, bababa ako dun sa business office. Tapos sasabihin ko, ma'am, may papagawa po ba kayo? Kasi wala po akong pamasahe. Baka meron kayong gustong ipagawa sa akin. Abutan ako ng basahan. Tapos pupunta ako sa music room, bibitisin ko lahat ng piano. Tapos ang deal namin for 1 hour, bibigyan niya ako 20 pesos. Kailangan ko 40 pesos. So 2 hours yung dalawang piano. So pag malinis na, dudumihan ko ulit, nilalamitin ko. para ma-meet ko yung 2 hours. Natutuwa ko piano Basic. Kasi kailangan ko So anyway, ganun ako tinawid ng Lord at marami pa. Siguro that's Hindi kaya dalawang episode tayo. Kasi wala pa talaga tayo sa pinaka-calling Nandun pa tayo sa proseso ng kanyang talaga. So yun, pero tinawid ng Panginoon, kalooban niya So, ibig sabihin, marami ka na rin parang, naalala ko na noong time kasi na parang you really need to decide magpapasal ka. Ito bang mga karanasan mo na to, ni-remind sa'yo ni Lord during that time na magdi-decision ka? Because now, na walang pera sa pagpapastor. Parang, nabalikan mo ba yun? Naalala mo yun? Opo. At ni-remind ka ba ni Lord na, kita mo, doon na naitawid kita Laging ganun Bakit hindi kita ba itatawid sa present situation? Totoo po mga past victories na binigay sa atin ng Panginoon. Ginagamit ni Lord para ma-comfort tayo, ma-encourage tayo, ma-motivate tayo na kung yung Lord mo ay ginawa ito before,
is the same Lord na gagawin ito ulit sa'yo ngayon. Tsaka, ang promise naman ni Lord sa atin, una-una pinangako niya that in this world, you will have many troubles. Sabi niya sa John 16:33. Diba? Pero ang sabi niya, but take heart, I have overcome the world. So the point is, sa lahat ng experiences, mga challenges na yun, whether meron tayong bad medical report, financial lack, or relational troubles, or whatsoever na kinakarap natin, ang sigurado, yung kagustuhan, yung plano ng Panginoon, masusunod sa buhay natin. O, ano nyo yan ha? I-note nyo yung sinabi niya. Ulitin mo nga ulit, Pastor. Para mas maintindihan nila yung medyo itagalog mo kaya. Yung kunyari, may kakulangan tayo sa financial. So, siguro, marami tayong nanonood ngayon na nagdaranas din ng pangit na kalusugan. May sakit. Kaya naman, ang problema, nag-aalala kung paano pag-aaralin yung mga anak nila. Or kung anumang mga dagok na dumating sa buhay natin. So, ano lagi nating comfort yung sinabi ni Jesus Christ sa John 16:33 na expected na that in this world we will have many tribulation, we will have many trials. So, hindi tayo dapat nagtataka na marami tayong pagsubok. Pero along with that, is the assurance that Jesus has overcome the world. So, matagumpay ang buhay ng Kristiyano. So, ang pinakamaling gagawin natin, hatulan ang Panginoon dun sa point ng suffering natin. Kasi ako dami kong nakausap na na kina-question yung dunong ng Panginoon dahil lang naghihirap sila. So, but the point is, minsan, ako may mga kilala. Kasi usually, kapag sinishare ko itong yung healing experience ko, ang usually ina-expect ng tao, ako din, magkakaroon din ako ng ganyang klaseng healing. Of course, we pray for healing, and as pastor ako, I pray a lot for people who are sick. Pupunta ako sa mga hospital, sa bahay-bahay para ipanalangin sila. Pero aware din ako na iba-iba yung kaparaanan ng Panginoon sa buhay ng isang tao. So, hindi man kayo i-grant ng total healing o yung biglaang healing katulad ng pinagkaloob niya sa akin. It is not a question ng kakayahan ng Panginoon. Oo. Kaya ng Panginoon pagalingin. Pero ang tanong ay, kailangan ba ngayon na? O meron siyang gustong i-establish sa buhay mo? Even in the midst of that suffering, kasi kailangan natin maintindihan na may ginagawa ang Diyos sa buhay natin. And sometimes, a lot of people would think na, kaya hindi ako gumagaling, I lack faith. Hindi rin, kasi we've seen great men and women, faithful servants of God in the Bible who suffered, not because they lack faith. Pero dahil faithful sila, kaya sila nag-suffer. So, the point is, ano man ang kalagayan natin, malusog man, may sakit man, masagana man, o kapos man, ano man yung situation, ang sabi ni Paul, I can do all things through Christ who strengthens me. So, ibig sabihin, sa kapangyarihan ng Panginoon, magagawa niya yung nais ipagawa sa atin. So, yun ang kailangan natin isipin na even in the midst of suffering, merong gustong patunayan ang Diyos at merong gustong gawin ang Panginoon sa buhay natin. Ibig sabihin, pagka ang isang tao ay dumadaan sa anumang bagyo ng buhay nila, dapat maintindihan natin na maaaring ito ay isang paraan ng Panginoon. Una, para mas makilala mo siya. Pangalawa, mas maniwala ka na may kapangyarihan siya. Kasi as long as nagtitiwala ka sa Diyos, hindi ka niya i-fail, hindi ka niya bibiguin. Kasi hindi niya hahayaan na masayang yung tiwala na binigay mo sa Kanya. Yun yung ibig sabihin din ni Pastor Kerox na hindi porke nagsasuffer ka o nasa ganitong panahon ka ng paghihirap, maku-question mo na yung kapasidad ng Diyos, no? Hindi mo lang alam kung ano ang nasa likod mo. Na parang nagsaserve naman ako. Yeah. Actually, meron tayong isang episode dyan, na parang naglilingkod naman ako sa Panginoon. Pero bakit dinanas ko tong sakit na ito? To the point na ngayon, hindi na ako makakasayaw. Pero, ang ganda rin ng naging pananaw niya. At isa siya sa ginagamit ng Panginoon na pumupunta talaga, naka-wheelchair lang siya ngayon, pero pumupunta sa mga lugar na kung saan may mga gawain,
At talagang pinupuntahan ng mga tao yung bahay nila. Mm. Kasi parang hindi makapaniwala na anong kaya meron ito, anong meron ang Diyos ng taong ito. Mm. Bakit sa kabila ng nangyari sa kanya, patuloy pa siya Ganon din po, no? Ang isang magandang, ako, parang ang very striking sa akin yung, tama yung pinatotohanan niya at tinatestify niya ngayon na kahit nasa gitna ng sufferings niya, no? Imagine, parang hindi, kasi sa totoo lang po, yung kinuwento niya ngayon ko lang din po yun narinig. Kahit matagal na kami magkakilala, pero alam niyo yung kwentuhan ko Lokoy, yung ganun lang kami. Pero ito yung the other side of Pastor Keros, no? The serious side of Pastor Keros, na dinaanan niya to at parang paano siya naka-survive dito. Tapos ngayon, parang, kaya tanong ko sa kanya kanina, hindi ba naaalala niya ba yung mga victory niya? O kung paano siya itinawid ng Diyos? Kasi pwedeng ito rin yung paraan ng Diyos para talagang dumiretso siya dun sa calling niya. Nung panahon po na nasa crossroads ang mag-asawang ito, ay hindi ko alam na kwento na yan. Hindi ko alam. Pero gusto ko pa rin talaga na sila ay talagang tignan nila ang Diyos na tumawag sa kanila. At ang natatandaan ko, ang isang nabitawan kong salita sa kanila, sa dami ng pastor na kakilala ko, wala akong kilalang pastor o kahit sinong lingkod ng Diyos na sumunod sa Panginoon na namatay sa gutom. Pero yung kwento niya ngayon, muntik na pala rin siya dahil nagutom siya, o siya sa hagdan, dahil sa gutom niya, and lahat ng excuses. Pero nakakatuwa na meron pa ka palang ganung kwento. Meron kang ganung karanasan na pwede ko sabihin na ito ang naging materialis mo, ito ang naging bala mo, ito ang pundasyon na meron ka. Kaya siguro sa ngayon, kahit ano pang daanan mo bilang pastor, alam ko makakatawid ka, alam ko makakasurvive ka. Ang gandang kwento ang gandang, akala ko lang tayo walang kawawaang kwento Pero sa mga ka-journey namin, meron ka pa bang gustong ituloy na kwento? Hindi, siguro po yung i-highlight ko lang yung point na ang akala ko lang kasi dati parang may utang na loob ang Diyos sa akin dahil parang baliktad yung arrogance na mayroon ako sa heart ko na Lord, naglilingkod ako sa iyo. Na hindi ko nakikita yung paglilingkod ko dati initially na parang pribilehiyo. Parang kaya ako naglilingkod bilang pastor kasi thinking na inangako ko natrap ako doon no? Pero later on nakita ko yung katotohanan na miserable ang buhay ng isang tao kung hindi siya naglilingkod sa Diyos. So hindi lang ito hindi ko sinasabing lahat tayo magpastor. Of course, iba-iba tayo ng panawagan. Pero in whatever way na tinawag tayo ng Panginoon sa kahit anumang layunin tayo na tinawag, kahit pinakasimpleng trabaho sa simbahan na inaalok sa atin, doon may kabuluhan ang buhay natin. So kung hindi gagamitin ng Panginoon yung buhay ko, I think wala akong reason para magstay pa sa daigdig na ito kung wala akong silbi. So pangalawa naman, doon natin makikita yung katotohanan ng isang tao, immortal siya hanggat hindi siya pinauuwi ng Diyos sa ating totoong tahanan. So, we are immortal until the task is done. So, the fact na tayo pa ay nakakahinga, o maaaring iba sa inyo, humihinga nga pero umiiyak at gumagapang at naghihirap, nag-struggle, gano'n. So, siguro ang encouragement ko lang is, ang maging content ng prayer natin, Lord, sa paanong paraan kita manululhati in this season of tears, in this season of pain na mayroon ako sa buhay ko ngayon. Sa palagay ko, ang totoong faith, hindi yung, kasi ang accusation ng iba, hindi gumagaling. Kulang faith. Mahirap pa rin kasi walang faith. Kasi ina-equate natin na yung pag-unlad, yung pagiging malusog ay katumbas ng pagkakaroon ng pananampalataya. So, meron mga pagkakataon na ganoon, pero sa maraming pagkakataon na mararanasan natin sa buhay natin
Ang ibig talagang sabihin ng faith ay humble dependence. Yung katotohanan sa buhay natin na kahit anumang dinaranas nating sitwasyon sa buhay, alam natin na hindi suffering ang endpoint. Yung suffering ay means, kasangkapan ng Panginoon para ma-establish yung kanyang layunin sa mundong ito. So kaya ngayon, Ate Rose, kapag meron akong may sakit na pinapapray, ang introduction ko palagi, yung experience ko. So, I give them hope through God's word and through God's character na kaya kang pagalingin ng Panginoon. Kaya kang pagalingin ng Panginoon. Now, ang kasunod kong sinasabi sa kanila is, alam mo ba, bukod sa kagalingan na hinihiling mo ngayon at ginugusto mo, mayroong malaking problema na tinugon ng Panginoon nung siya ay namatay sa krus para sa'yo. So, from physical healing, tinatransition ko yung gospel sharing ko doon sa ultimate healing na nakalaan para sa lahat sa atin. So, yung tinatawag nating total healing. Kaya pag nag-pray tayong total healing, para natin pinapag-pray na sumalangit na siya. So, pero the point is, lahat naman tayo will be healed ultimately, di ba? Kasi ang sabi ng Panginoon sa Revelation, di ba? We will be in a place where there will be no more tears, no more sorrows, no more death. So, yung endpoint natin kumbaga, yung ganong klaseng buhay So, ang pinakamahalaga lang is yung kagalingan ng ating kaluluwa na nalayo sa Panginoon dahil sa kasalanan. Nawasak yung ating relasyon sa atin dahil sa kasalanan. But that ultimate problem has been resolved when Jesus Christ died on the cross for us. So, yun ang matinding problema na dapat nating So, I was given a tool to share the gospel. Actually, yun sana ang tatanungin ko sa iyo. Ano ba yung pwede mong i-advise na kung halimbawa parang nila malaman na ano ba talaga yung purpose ko. No? Kasi may maraming ganyan tanong. Pero nasagot ko talaga. Bago ko pa tanongin, nasagot mo na. Okay? Kaya, kumbaga, sa lahat ng mga may pinagdadaanan, no, pwede nyo balik-balikan ang episode na to. Kasi marami kayong mapupulot sa lahat ng kinuwento niya. At kumbaga parang hindi sapat na madurog tayo o dumaan tayo sa mga matitinding problema natin. Kasi pwedeng ito pala ay isang paraan ng Diyos para mas makita natin ang kanyang kapangyarihan at kung ano yung purpose niya sa mga buhay natin. Kumbaga parang right after, pagka meron kang ganung mindset na hindi dadaanan ko to, may tinuturo sa akin ng Panginoon, o I need to learn from this experience, then mabubuksan din yung isip ko na, ito pala yun. Ito yung dahilan kung bakit ko to dinaanan. Tama yung sinasabi niya, walang nagtatapos sa sufferings. No? Kailangan lahat tayo, kung tayo ay may tunay na pananampalataya at pagtingin sa Panginoon natin bilang pinakamakapangyarihan sa lahat. Therefore, lahat tayo ay mag-e-ending sa victory. No? At masiserve natin yung purpose of all those sufferings natin. No? Maraming salamat, Pastor. Thank you po. Marami akong natutunan sa'yo. Ako natutunan. Hindi, parang alam mo yung reminders talaga. Maganda yung mga pinuntos mo. No? At after hearing this story, mas lalo akong sumasaludo sa iyo kasi napatunayan ko na ikaw ay hinubog na ng Diyos sa mahabang panahon at pinatatag ka na rin ng lahat ng karanasan na pinagdaanan mo. And then, sa ngayon, kaya ka ganyan kung ano man, parang talagang epektibo ka sa pagkatawag mo. I mean, you can really minister to whoever, kasi may bit-bit kang materialis May bit-bit kang testimony. Meron kang mga bit-bit na ebidensya. This is how God works. Yes. And madali sa'yo para i-share ito. Kaya sana mga ka-journey, no? Sana na-enjoy nyo, kamukha ko, na-enjoy ko talaga yung mga yung insights niya, yung mga share niya sa atin. At ako, pwede kong sabihin, ako mismo, pwede kong balik-balikan ang episode na to para mas lalo kong maunawaan ang kaparaanan ng Diyos. Dahil meron akong isang kilalang personal na buhay na patotoo ng kapangyarihan, kabutihan, at katapatan ng ating Panginoon. Kaya maraming salamat. Kaya mga ka-journey, sa susunod na ating episode, abangan ninyo
ang pag-uusapan naman natin ay ang makakasama natin ay isang tao namang dumaan din sa napakaraming pagsubok sa buhay at dumating siya sa punto na kung saan akala niya ito yung tamang paraan pero nagkamali rin po pala siya. Pero dahil sa na-encounter niya ang ating Panginoon ay siya ay isang matapang. Ang tawag ko dito sa babaeng susunod nating bisita ay a radical Christian. Alam mo yung nung 1980s tumatayo sa bus, sumasakay sa jeep na nag-share ng gospel. Ang maganda lang sa babae ko, wala naman siyang bag na nanghihingi after ng sharing. No? Ganun siya ka-apoy, ano yung apoy niya sa paglilingkod at gusto niyang makakilala ang mga tao talaga sa ating Panginoon. Kaya abangan niyo po yan sa susunod na Sabado. Kaya maraming salamat muli. Tanggapin mo ang gift bag mula sa MX3, no? Suportahan po natin ang MX3 muli sa ating pagtangkilik dito. Ang proceeds po ng MX3 ay napupunta sa isang foundation na kung saan tumutulong po sa mga missionaries. Kaya tayo bilang kinikilala rin ng MX3 na missionary ay totally supported po nila ang ating lahat ng gawain. Kaya maraming salamat na kay Ma'am Gina Espejo dahil sa mga suporta na to. Kaya mga ka-journey, huwag po natin kalimutan i-like, share, and subscribe our YouTube channel at ang ating Facebook channel ng Sharing Hope Today with Rose and Dulce. And don't forget to hit the notification bell para sa ganon ay ma-remind kayo each time na meron kaming upload. Tama ba? Na episode, okay? Kaya bibigyan natin si Pastor Kerox na mag-invite sa kanyang podcast. Meron po kaming podcast na actually po, inspired po yun ng Sharing Hope Today. Gaya-gaya lang. No? Pero ang aming pong group na kinikater ay mga ministers, pastors, mga aspiring Christian workers and all. So, ang pangalan po nun ay Shepherd Staff. Mahanap niyo po kami sa Facebook at meron din po kaming YouTube channel and we have live every Friday night. Wow. So, with Pastor Rendel po and Pastor Rendel Salgado and Pastor Aljo Cruz. Yeah. Maganda po yung yung programa nila, no. Pag ikaw ay isang lingkod ng Panginoon, mararamdaman mo normal ka kasi yung mga nag-uusap, mga pastor na makaka-relate ka sa kanila. Yan. Kaya suportahan niyo po ang mga programa tulad namin dahil hindi ang content namin talagang ang ginugol namin is maging kapaki-pakinabang at maging blessing sa lahat ng mga viewers namin. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na Sabado, 1 p.m. at kung wala naman po kayong oras, wala kayong free time during that time and day, pwede nyo pa rin naman kami mapanood any time of the day, any time of the week sa aming YouTube and Facebook channel. Maraming pong salamat and see you next week para sa panibagong makabuluhang episode ng Sharing Hope Today with Rose and Dulce. Bye-bye. God bless. God bless.